Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning, good morning. No, pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, si Senator Bato de la Rosa nagsuri sa isang ngiwe na si Percy Sindania nang dahil doon sa sinabi niyang sasapakin niya yung kabilang para daw matuwid ganyan. Visit. At bakit siya magsuri sa isang makakaliwang grupong komunistang terorista? Mga rebelde dyan sa Kongreso. Bastos to eh. Sabi pa kasi niya dito, nung sa press con ni VP Sara, sumagot to siya eh. Inatake ulit siya ng kanyang pagkangiwe dito si Sindanya. Nung tanongin ng reporter si VP Sara na kung anong masasabi nga niya doon sa Valentine's Day, of course. So, yun nga, sabi ni VP Sara, mas masakit pang maiwan or mahiwalayan ng jowa, no, boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ng kamera. So, nanggalait itong lula ninyong ngiwe. At ang sabi niya dito, you are impeached. VP Sara Duterte, nakakabulok ang pagiging gahaman at sakim sa kapangyarihan at pira. Nakakabulok ang pang-aabuso sa pwesto at pandaraha sa mamamayan. Wow! Kung makapagsalita ka, persisindanya, potang ina mong ngiwi kang yawa ka. Wagas. Kung palang nakakabulok ang pagiging gahaman at sakim sa kapangyarihan, bakit? Yung poking ina mong chairwoman dyan ng Akbayan Party List na si Risa Hontiveros ay nagpa-endorso kay dating Mayor Rodrigo Roa Duterte noong 2016 pagkasenador sa Davao. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Mga swangit kayong mga iho di puta kayo. Sasabihin ninyo nang aabuso sa pwesto. Kailan ba nang abuso si VP Sara sa pwesto? Ang ganda-ganda nga ng Davao. Kayo ang nang-aabuso sa pwesto dahil bakit andyan kayo sa, ano ba ito? Sa Kongreso, which is lumalaban pa kayo sa gobyerno, kayo nga yung makapal ng mukha eh. Pumasok kayo sa gobyerno, sasahuran kayo ng gobyerno, kukuha kayo ng pira sa gobyerno, tapos ipambili ninyo ng inyong mga armas, nagpapalakas kayo para panlaban din ninyo sa gobyerno. Kayo yung mga nang-aabuso. Maliban pa dyan, kayo yung nangre-recruit ng mga kabataang estudyante para gawing rebelde. Yung iba ginagahasa pa ng mga NPA, ng mga commander sa mga kanayunan, kabundukan, kung saan man nagtatago. Kayo ang nang-aabuso sa pwesto. At kayo din ang nandarahas sa mamamayan through revolutionary tax. Proven yan doon sa Mindanao. At kapag hindi magbigay, sinusunog ninyo yung mga kayamanan ng mga negosyante doon. Tapos ngayon, ibintangin nyo kay VP Sara yung mga gawain ninyong makakaliwang putang ina ninyo. Lahat ng kabulukan, kamunti, malapit na nga sana kayong maubos lahat eh. Kaso lang itong putang inang Bongbong Marcos naman na to, ay nakipagsabwatan sa inyo. Ano pala din ito, yung bang tawag dyan na itlog, yung may sa ilalim, ibabaw pink, sa ilalim dilaw. Putang ina, pula, sa ilalim dilaw. Putang ina talaga pala. Nabudol. No? Consider this your due date. Ay, sos, ginoo ko. Huwag na kayong maingay kasi dahil naisampa na yung demanda doon, yung inyong impeachment. So, ano pa yung mga nginangak-ngak-ngak ninyo dyan? Kaya sumagot si Senator Bato dito. Sabi na yung mukha mo, sinapak na ng di alam. Kaya ngiwe. Lumapit ka nga rito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balansi. Naku, so sasagot pa siya dito. Sasapakin daw ako ng isang senador, sabi ni Sindanya. Tapang naman niya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China, sa West Philippine Sea, sa pagharap sa ICC. ICC pa rin kayo mga butang.
Wala na nga isisi. Natuldo ka na, no more. At pagdating sa China, sasabihin yung matapang si Senator Bato, sana ganun katapang kayo. Meron din kayong nagawa sa China, lalo na nung naputulan ng daliri yung isang sundalo doon, wala. Kaya, wag na kayong mag-ano dyan sa mga China. So ngayon, mga lalabs, mga bayot, si Senator Bato de la Rosa nagsuri. Ito naman si Senator Bato, kahit magsuri ka dyan, hindi ka nila iboboto, Senator Bato. Ano ba yan? Pasuri-suri ka pa dyan, ang mga rebelde yan eh. Maraming pinatayan na kapwa mo polis, inaambos. Maraming pinatayan na mga kasundaluhan din. Lalo na yung mga negosyante na hindi nagbabayad ng mga revolutionary tax. Sinusunog ang kanilang mga ari-arian. At ano pa? Lumalaban sila sa gobyerno. Pumapasok sila dyan sa gobyerno para magkaroon ng sahod, para magpalakas. At pag sapat na ang kanilang lakas, lalaban na sila sa gobyerno dahil gusto nilang sila yung maghari-harian. Tapos ngayon, magsusuri ka sa mga putang inang yan. Hindi ka dapat nagsusuri dyan. Ang maganda pa nga dyan, tutuhanin mong sapakin yung kabilang mukha niya. So ito, nagdadrama si Ngiwe Sindanya. Ang sabi pa niya dito, tabingi ang mukha ko dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Sabi niya ganun. Stroke survivor ka pala. Bakit? Ang sama pa rin ng ugali mo. Binigyan ka, Persisindanya, ng pagkakataon ng Diyos na ituwid mo. Hindi ka pa niya pinatay dahil para ituwid mo pa yung pagkatao mo, yung ugali mo. Hindi. Stroke survivor ka na nga. Masama pa rin yung ugali mo. At, bakla ka, tapos paano ka tsumupa? Ganyan ka tsumuchupa? Putang inang yan. Kahit akong lalaki, wala akong pira, hindi ako papatsupa sa'yo kung ganun. Tapos ito pa, nanghihikayat pa siya nanghihingi pa siya ng suporta doon sa, nananawagan ng suporta sa mga kapwa daw niya, mga survivor na na-stroke. Yakap na mahigpit sa mga kapwa ko, stroke survivor. Potang ina mong ngiwi kang Persisindanya. Huwag mong idamay yung ibang mga may kapansanan dito dahil mababait silang tao, hindi kagaya mo. Ikaw lang ang masama ang ugali na isang stroke survivor. Sana natuluyan ka na lang. No? Wala eh. Wala kang kwenta. Dapat nga babait ka na, magpakatino ka. Dahil ba kapag sa sunod na yan, ma-stroke ka, matutuluyan ka ng lamunin ng lupa. Sa Senator Bato naman, maraming nagalit dahil sa nag-empathize ako sa galit nila nakapagbitiw ako ng mga masasamang salita, hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. Senator Bato, hindi kasali yung ibang mga survivor dito na na-stroke o mga PWD. Si Sindanya lang. Kaya si Sindanya na na-stroke na nga, mabutit hindi natuluyan at sana matuluyan na sa susunod, masama pa rin ang ugali. Pangit na nga. Masama pa ang ugali. Pangit na nga yung mukha. Yun. Hindi naman ako maganda pero hindi kami magkaparehas ng mukha ha. Ganito dapat tao, magpakatino na umayos kasi Sindanya, pangit ka na nga, masama pa ugali mo, putang ina ka. Tapos ito, Senator Bato, apologize. Huwag kang mag-apologize dito, Senator Bato. Ang mga klase ng tao na to, wala tong kwenta sa lipunan, salot to. Alalahanin mo kung ilang mga tao ang pinatay ng grupo ng mga komunistang terorista. Mga pobre. Na wala, kamuti na nga lang yung kinakain, dinadaanan pa nila doon. At kinukuha pa. Yung kaibigan ko sa Saudi Arabia dati, ang lawak ng kanilang palayan doon sa Bicol. Sabi niya, namatay na lang ang tatay ko. Hindi kami talaga nakatikim ng yaman. Bakit? Dahil sabi niya, pag nakikita na niya na yung mga 2 months na mahigit, malapit na mga harvest, mag-anihan ng palay,
Nangangatok na daw doon ang mga rebelde sa kanila, nagdadala na ng tag 10-20 sako. Yun daw ang kanilang tawag dito, tax. At tingnan mo kung gaano ka walang hiya ang mga makakaliwa. Tapos magsusuri ka, Senator Bato. Sapakin mo na. Dahil yan lang nararapat sa kanya at ikaw persisindan niya, ha? Umayos ka. Huwag mong gamitin yung pagiging survivor mo sa stroke dahil kahit nakasurvive ka, masama pa rin ang ugali at pagkatao mong hayop ka. Sana sa sunod, ulitin ko, matuluyan ka na kung ma-stroke ka.